Ang katahimikan ni Francine Diaz matapos ang engrandeng ABS-CBN ball ay mas malakas pa sa kahit anong pahayag. Isang gabi iyon na inaabangan ng buong industriya ng showbiz. Isang gabi ng karangyaan, glamour at fashion statements. Isa rin itong gabi ng panghuhusga at hindi nakaligtas si Francine sa mapanuring mata ng publiko. Habang ang ibang artista ay nagpaulan ng litrato sa kani-kanilang Instagram, nagpapasalamat sa kanilang glam team at ipinagmamalaki ang kanilang mga suot na gown at makeup na pinaghandaan ng ilang linggo. Si Francine, walang ni isang post, wala ring mensahe, wala man lang thank you sa kanyang stylist o sa team na tumulong sa kanya. Para bang ayaw na niyang balikan ang gabing iyon? Para bang may isang bagay na hindi niya kayang ngumiti tungkol sa gabing iyon? Mabilis ang netizens, hindi sila kailanman pinalalampas ang katahimikan ng isang sikat. Bakit hindi siya nag-post? Na-offend ba siya? Nagalit ba siya sa stylist niya? Na-bash kasi siya kaya ayaw na niya i-share. Ang mga tanong na ito ay unti-unting naging haka-haka. At ang haka-haka sa social media ay parang gasolina sa apoy. Isa-isang umikot ang mga litrato ng mga artista sa ball. Isa-isang pinuri at kinutya. At nang lumitaw ang larawan ni Francine, isang napakagandang mukha na tinakpan ng isang hindi mapagkakailang mapaglarong wig, hindi na napigilan ng mga netizens ang kanilang pagkadismaya. Sayang ang ganda niya. Parang cosplay. Sino ba stylist niya? Sana tinanong muna kung bagay sa kanya. Hindi maiiwasang masaktan para kay Francine, lalo na't matagal na siyang itinuturing na isa sa mga it girls ng kanyang henerasyon. May sariling kinang, may sariling ganda. Ngunit sa gabing iyon, tila nawala ang lahat ng iyon sa mata ng mga tao. Hindi nga siguro siya natuwa. Marahil, habang pinapanood niya ang sarili niyang mga larawan matapos ang ball, naramdaman niyang parang hindi siya iyon. Parang may kung anong bigat sa dibdib niya. Isang gabing dapat sana ay para sa kanyang moment. Ngunit nauwi sa panlalait at pagpuna. At sa mga mata ng marami, tila ba mas inalala pa niya ang opinyon ng publiko kaysa sa kanyang sariling pakiramdam. May mga nagsasabing baka hindi naman siya talaga galit sa kanyang stylist. Baka, gaya ng ibang artista, nais lang niyang magpahinga mula sa ingay ng social media. Pero sa mga mas sanay sa salitang showbiz, may ibang nararamdaman. Isa raw itong senyales, isa raw itong silent protest. Kung hindi siya galit, bakit hindi niya ipagmalaki ang look niya gaya ng dati? Bakit hindi niya ni-like o ni-repost kahit isa sa mga kuhang larawan sa kanya ng media outfits na dumalo sa ball? Bakit tila may pag-iwas? May bulong-bulungan pa nga sa ilang fashion insiders na nung mismong gabing iyon, napansin na raw nila ang tila pagkadismaya ng actress. Hindi raw siya kasing saya gaya ng dati. Hindi raw siya palangiti. Hindi raw siya excited na ipakita ang look niya. Parang gusto lang niyang matapos agad ang gabi. Isa sa mga nakakaintrigang komento na nag-viral sa isang fanpage ay nagsabing, nagkasolya na raw ng kandila. Isang parinig na tila mayroong namumuong tensyon sa pagitan ng actress at ng kanyang glam team. Isa pa ay nagtanong, wala ba talagang sense of control si Francine sa look niya? O pinilit lang ba siya suotin yon? At dito na nga nagsimulang pag-usapan ang mas malalim na issue, gaano kalaki ang impluensya ng stylist sa isang artista? At kapag pumalpak ang look, sino ang dapat sisihin? Ang stylist ba o ang artista rin na pumayag? Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Francine ay kilala sa pagiging mahinahon, tahimik at bihirang pumatol sa mga intriga. Ngunit ang kanyang pananahimik ngayon ay tila ba nagsusumigaw ng isang damdaming matagal ng kinikimkim. Galit? Disappointment? Hiya? Hindi natin alam. Pero malinaw na may gustong sabihin ng aktres at sinasabi niya ito sa pamamagitan ng hindi pagsasalita. Ang ganitong uri ng katahimikan ay mas mabigat pa sa kahit anong rant. Ito ay isang uri ng emosyon na lumalagpas sa salita. Isang pahiwatig na may hindi naging tama at hindi niya ito kayang ipagsigawan, ngunit ayaw na rin niyang itago. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga taga-suporta pa rin si Francine na naninindigan na ang kanyang look ay isang pahayag ng pagiging mapangahas, ng pagiging bukas sa eksperimento. Hindi lahat ng tao ay makaka-appreciate agad ng ibang estilo. At hindi rin ibig sabihin na hindi nag-post ay galit na agad. Ngunit sa industriya kung saan ang bawat galaw ay binibigyan ng kahulugan, ang hindi pag-post ng kahit isang larawan ay tila mas malakas pa sa kahit anong pag-amin. Isang pag-amin na hindi siya masaya. Isang pag-amin na hindi niya gusto ang nangyari. Isang pag-amin na maaaring may mali sa desisyon. At ngayong tapos na ang lahat, ang natira na lang ay ang pag-iwas, ang pagtahimik, ang pagkalungkot. Hindi natin alam kung kailan niya muling bubuksan ang kanyang Instagram para ibahagi ang naramdaman niya sa gabing iyon. Maaring hindi na, maaring dumating ang araw na tatawanan na lang niya ito. Pero ngayon, ang katahimikan ay nagsasalita.
At sinasabi nitong minsan, kahit sa glamour ng showbiz, may mga pagkakataong hindi mo rin maiwasan ang pakiramdam na nawala ang sarili mo sa loob ng isang wig at kasuotan na hindi mo pinili. At sa gabing dapat sana'y ikaw ang bituin, napilitan kang magkunwaring nagniningning habang sa loob-loob mo, gusto mo na lang umuwi at mag-alis ng wig, maghilamos, at balikan kung sino ka talaga.